Aking column po sa People's Journal Tonight na mababasa nyo po ngayon. Every Sunday po yan, meron po akong column sa People's Journal Tonight na sa page 4. At ang tinalakay ko po ay tungkol sa mga problema sa lalamunan. Yan. Yung mga meron pong tonsillitis, pharyngitis, laryngitis, lahat na may itis-itis. Yan, basahin nyo po. Share ko na rin po sa inyo to, no? Alam niyo po ba na yung pinaka-headline dito sa dyaryo ngayon, no, ng People's Journal Tonight? Sex drug kills lolo, 62 years old. Yan ang sinasabi ko may edad pag hindi po kayo nag-ingat, uminom ka ng mga pampatindog, pampatigas, ito nangyari sa 62 years old. Pagkainom daw niya, tumigas, ayun, patay. Matigas din yung buong katawan. Effective din pala, kasi tumigas yung buong katawan. Yan ang napapala. Kaya nga ingat to kayo. Ito pa, lalaki pinatay ng kuya dahil sa lumpiang Shanghai. Ano ba naman yung mga kinamamatay ngayon ng tao, parang sayang, no? Yung iba gustong-gusto mabuhay. Ito, nagpatay dahil lang sa lumpiang Shanghai. Ay, nako. Ito na po. Ito po, yung prostate cancer po, sinasabi na 1 out of 6 American men sa lifetime nila ay pwede magkaroon pala ng tsansa ng prostate cancer. So kaliwakanan ang request ng mga doktor na magpa-PSA. Ang PSA, ito po yung prostate specific antigen test na pag ito'y ginawa, ang unang nasa isip ng doktor, baka may prostate cancer yung pasyente. Pero, ayon sa mga bagong naglalabas sa mga result ng pag-aaral, ang PSA ay marami pong tinatawag na false positive test. Hindi nagbibigay pala to ng 100% accurate na indikasyon na may cancer ka ng prostate. Ang problema, once na mataas ang PSA, ang susunod na i-advise ng doktor ay magpa-biopsy. So, ang dami palang ginagawang biopsy na sinasabing unnecessary. Pag minalas-malas, yung iba mag-a-advise pa ng surgery. Tatanggalin yung prostate. Radiation, saka hormonal therapy. Pero ang problema naman sa mga nabanggit ay pwede magbigay ng incontinence, ibig sabihin di mapigilan na pag-ihi, o kaya impotent, hindi na nagkaroon ng magandang ereksyon. So para sa atin, mas mahalaga pong alamin natin, ang cancer ay slow growing. Ibig sabihin nito, from the time na nagkaroon ng isang tao ng cancer, maaaring umabot ng 10, 20, 25 years bago ito lumala. Kung ang pasyente halimbawa nalaman na may cancer sa edad na 70, sinasabi sa pag-aaral, baka naman pwedeng hindi natanggalin o hindi nagalawin. Bakit? Kasi, kung slow growing yung cancer, baka pag naman inoperahan, maraming lumabas na mga discomfort. Yung mga nabanggit, hindi makapigil ng pag-ihi, nawala erection. May mga lalaki kasi, pag wala na po ang erection, parang ang lungkot-lungkot, depressed na depressed. Kaya nga Valentine's ngayon, mamaya po sa ating last part of the program, magbibigay po ako ng mga 7 ways na nakakaapekto ng inyong health dahil sa inyong relasyon. Maganda yun, di ba? Makinig po kayo, yung mga nakikinig, mga lover boy. Tuturuan ko po kayo ano yung mga bagay na dapat nyong gawin at dapat iwasan. Alam niyo po ba na ang Alzheimer disease na akala natin ito'y Alzheimer na, naku, namamana ba yan o ano-ano. Yung pala, may mga pasyente na pag uminom ng mga gamot sa mga sumusunod na sakit, diabetes, high cholesterol, heartburn o kaya pagtaas ng asido ng sikmura, ay pwede pala magdulot ng tinatawag na kondisyon na sinasabing mimic, ibig sabihin ginagaya yung Alzheimer disease. Tulad ng madalas malito, mahinang memorya o nawawalan ng memorya, personality changes, nagbago yung pag-ugali ng isang tao. At itong mga ito ay minsan iniugnay na kagad sa Alzheimer. Yung pala,
pwede pala yung mga gamot na nabanggit ko ay pwede makaapekto sa isang tao, lalo na pag ito'y may edad. So sang-ayon sa isang ginawang pag-aaral, na itong mga Alzheimer-like symptoms ay maari palang mapigilan o maaring gumaling o magbago at mag-improve ang kondisyon ng pasyente kung ma-identify lang kung ano yung mga specific na gamot na pwede palang magbigay sa inyo ng parang kasing halintulad ng Alzheimer's disease. Pero sa isang lumabas na report, ito'y lumabas lang kahapon sa NBC News, sinasabi na triple daw ang magiging dami na may Alzheimer sa susunod na 40 years sa bansang Amerika. So tinatayang 13.8 million sa 2050 ang mayroon pong sakit na Alzheimer's disease. Lalong-lalo na po, ito'y magiging mas common sa mga edad na 65 hanggang 84, mas lalo na pag 85 pataas. 4 na beses ang tsansa na magkaroon ng Alzheimer pag 85 years old and above. Nakakatakot dahil ang Alzheimer disease po hanggang ngayon ay wala pong gamot. Meron pong inaprubahan ang Food and Drug Authority sa bansang Amerika ng 5 klaseng gamot para sa Alzheimer. Pero sang-ayon sa mga doktor, minority lamang ng mga pasyente ang maaring makakita ng ginhawa sa mga gamot na ito. Ang layunin lamang ay mapabagal ang pagsira ng pag-function ng inyong brain, hindi po gamutin. Yan ang naging sakit ng dating presidente ng US na si Ronald Reagan. Nakakatakot, no? Alam niyo po, yun ang nagiging problema. Minsan, nabibigyan natin ng pansin yung sakit, binibigyan kagad ng gamot para dun sa particular na daing ng pasyente. Pero kung iisipin nyo, yung pagtanda o kaya yung kapabayaan sa tamang pagkain, sa pagsunod sa tamang pagkain, sa ehersisyo, itong mga dahilan ng paglala ng sakit. At maaari din, ito rin ang dahilan kung bakit nagkasakit. So kung naniniwala bilang isang doktor, lalo ng doktor na gumagamot sa mga may edad, na karamihan ng mga may edad, yung mismong pag-edad, isa na sa dahilan. So ang habulin natin, paano natin pabatain? Aba, magandang maganda siguro yun, paano pabatain? Pero pag sinabi nating pabatain o delay ang aging, may kinalaman po yan, hindi lamang sa pag-inom ng gamot, ehersisyo, inom ng maraming tubig, positive dapat ang inyong attitude, go, 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 fight, 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 fight. Hindi po pwedeng, ano ba yan, mamamatay na yata ako, doktor. Pagpasok pa lang sa clinic, doktor, mamamatay na yata ako. Sabi ko, Lola, umuwi ka na, baka madamay pa ako. So, mahalaga po sa akin, yung mga pasyenteng sumusunod. Nakikinig ka nga, hindi ka naman sumusunod. Yosi ka ng yosi dyan, toma ka ng toma dyan. Bunganga ka ng bunganga dyan. Konting bagay, mahitang ulo mo. Tama ho ba, mga misis? O sila mister ang tanong ko, mister, tama po ba? So ito, ang tanong, ang mga babae ba dapat magpamammogram kada taon? Aba, ito yung matindi. Sang-ayon din po sa NBC News. Hindi ina-advise na kada taon na lang ay magpapa-examine ka ng breast na tinatawag na mammogram. Ito po yung ine-extra yung suso ng isang babae, tapos iniipit, sabi ng babae, aray, sakit. O yun, kasi ho, iniipit yun. Para ho talagang makuha talaga yung mga laman-laman do, mga tinatawag na bukol-bukol, no? So ngayon, ang tanong, kada taon na lang ba magpapa-examine? Nalaman nila hindi dapat. Bakit daw? Meron din reason. 48%, o yan, pakinggan nyo malaki yun. Parang sinabi mong 50%. 48% ng mga babae sa edad na 66 hanggang 74 years old na dumadaan sa kada taon dun sa tinatawag na mammogram ay maaari magbigay ng false positive result. False positive result. Ano ibig sabihin ng false positive? May bukol. Tapos natakot na yung pasyente. In-advise magpa-biopsy. Kadalasan yun ang susunod, biopsy. Ayaw magpa-biopsy. Di sa sobrang takot, yung pala fibrocystic breast, mass. Ibig sabihin ng fibrocystic, mga tumubo lang ng mga hibla, mga laman. At hindi naman cancerous. Ngayon, ang nangyayari, yung iba naman, kagaya niya, may nag-message sa akin sa Facebook, may bukol daw siya. Sabi raw, stage 1. Pinapatanggal na raw yung buong breast. Tinatanong ako kung kailangan daw tanggalin yung buong breast.
Usually, pag lump lang, ibig sabihin may bukol lang, tinatanggal mo lang yung mismong bukol. Bakit tatanggalin mo yung buong suso? Unless may cancer na kumalat. So, i-advise na tanggalin yung breast, tatanggalin din yung mga kulani sa may kilikili. Maaari mag-undergo ng radiation or chemotherapy, pero kung lump lang, bukol lang, tinatanggal lang yung bukol mismo. Depende po sa doktor. So, mag-second opinion lang po kayo. Minsan, maraming opinion mas maganda. Tapos, ihimayin natin kung anong pinakamaganda sa lahat. Diba? Hindi pwedeng yung isang sinabi, yun na yun. Hindi pong ganoon. So, mahalaga po itong mga pinag-uusapan natin. Bakit? Kasi po, karamihan ng mga pasyente, praning na ngayon Siyempre, ayaw mo na magkasakit dahil mahal-mahal ng mga gastusin, mahal ng gamot, mahal magpa-hospital. Lahat mahal. Mahal din ang consultation. May mga doktor, mahal ang consultation. Sa akin po, libre. Ewan ko nga, bakit nga ganun Libre consultation tapos pagpunta sa clinic, gusto pa yata libreng gamot. Hindi naman po ako Department of Health. Pero hayaan nyo, pag ako naging presidente ng Pilipinas, tulad ng aking pinangako, pag ako naging presidente ng Pilipinas, lahat ng senior citizen may libreng ataol. Pwede nang i-claim, basta papasok kayo sa loob at ililibing po kayo. Biro lang O yan na naman, mamaya sabihin, bibiro lang ako, alam ko naman mga senior citizen, nilab ako niya mga yan. Di ho ba? Health Seminar on Air. Well, sa ating health seminar, ito pag-usapan natin, medyo isang problemang pangkaraniwan. Nung nakarang linggo, ang pinag-usapan po natin ay mga gamot sa alta presyon. Di ho ba? Tinalakay natin yung mga nagagawa ng gamot na maganda, talakayin din natin yung mga masamang nagagawa o yung mga posibleng hindi magandang epekto. Ngayon po, ang pag-usapan naman natin, daanan natin ng pahapyaw, ay dahil may nag-text sa akin tungkol naman sa gamot niya sa diabetes. So yung mga nakikinig na may diabetes, pakinggan niyo po ito. Ano yung mga pangkaraniwan na gamot na binibigay sa diabetes? Dalawang klase, isang injectable, isang oral. Yung injectable, kadalasan binibigay sa type 1 diabetic mellitus. Ito po yung mga wala ng insulin. O kaya kaperanggot na lang ang insulin, nangangailangan ng injection ng insulin. Well, ang insulin, mahalaga talaga yan sa mga type 1. Pero may mga type 2 rin na minsan matigas ang ulo. Maski na umiinom na ng gamot, kain pa rin ang kain. Taba-taba, ayaw magpapayat. Tapos, hindi ininom yung gamot ng tama. Kaya napipilitan yung doktor na bigyan ng insulin. Anong side effect ng insulin? Number 1, pwede yung pinagturukan. Magkaroon ng rashes o pamumula. So, madali lang naman remedyohan yan. Kung mga ganyan, ilipat mo lang sa ibang lugar. Okay, posisyon ng needle nyo, ayusin nyo. Minsan sa tiyan ka tumurok, minsan sa braso, minsan sa hita. Ilipat-lipat nyo lang. Yan, isa yan sa pwedeng solusyon. Pangalawa, major side effect nito, bukod sa skin rashes, ay yung minsan pakiramdam mo lutang. Bumibilis ang tibok ng puso. Malamig na pawis. At minsan hirap huminga. Pero ito mga sinasabi ko, pag naramdaman nyo, hindi ko sinasabing itigil ang gamot. Pumunta sa doktor, magpasuri, para malaman kung ano yung susunod na dapat gawin. Pagkatapos, yung susunod naman, oral hypoglycemic drugs. Ito po yung mga gamot na iniinom naman ng mga pasyente may diabetes. Ito po may kategorya, group 1, 2, 3, 4. Doon muna tayo sa group 1. Ito po yung sulfonylureas. Ano po yung mga gamot na may generic name na sulfonylureas? Gliclazide, glipizide, glibenclamide, yan, glimepiride, yan, narinig nyo puros may IDE sa dulo. Maganda to, magpababa ng inyong blood sugar. Ini-stimulate nito ang pancreas para gumawa pa ng mas maraming insulin. Pero ano yung pangkaraniwan na side effect nito? Ang pinakasikat na side effect nito, yung pagbagsak naman ng sugar nyo ng todo, hypoglycemia. Kaya may mga pasyente na pagkatapos uminom nito, parang nanlalambot ako parang hilo, parang naduduwal ako. Nako, para ako naupos na kandila. Yan naman kadalasan daing. Usually, may mga instruction naman ng doktor, inumin yan before meal o kaya after meal, pero kailangan kumain. Hindi pwedeng hindi kumain pagkatapos inumin yan. So, pag sinabing 15 minutes before meal, ininom nyo pero hindi ka naman kumain,
Natural. Natural. May hilo ka dahil babagsak naman ang sugar nyo ng todo. Ano pang dapat nyong bantayan? Yung panginginig ng kalamnan, yung tremor, yung pagpapawis ng palad at talampakan, o yung biglang nalobat ka, parang hinang-hina na parang babagsak. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot na merong nabanggit na generic, kumonsulta sa inyong doktor kung nakaramdam po kayo ng mga nabanggit ko. Minsan nagkakaroon ng irregular heartbeat, madaling magkapasa kung ang iniinom nyo po ay yung glimepiride. Pati paningin, lumalabo. Akala mo, pag mataas ang sugar, lumalabo ang mata. Yung pala, may side effect din ng gamot na lumalabo din ang mata. May isang ba tayo? Mapakaliwa, mapakana na, masama. Basta balanse nga po ang palaging sinasabi natin, balanse. Pag kayo po'y tumataba at talagang sobrang taba at diabetic kayo, mas maganda iwasan ng doktor ang pagreseta ng ganitong gamot. Yung tinatawag na sulfonylureas dahil lalo po kayong tataba. Pwede magbigay ng pamamanas. Pagkatapos ang inyong ihi ay maaring concentrated. So dapat pumunta sa doktor. Pag naramdaman niyo po yung mga sinabi ko, magpakonsulta para bahala na yung doktor na ayusin kung ano man ang mga dapat ayusin. Kung kayo po'y buntis, tulad naman ng sinabi ko last week, karamihan na nakikinig, hindi naman buntis. Karamihan naman na nakikinig, hindi na pwede mabuntis. So just in case na meron nakikinig sa atin na gusto pang magbuntis, tapos ang edad 80, imposible na po yun. Hindi, biro lang Lola. Pero kung sakasakali may nakikinig na 20 anyos, 30 anyos na diabetic, tapos nagkataon meron siyang plano magbuntis, itong gamot na to, dapat ikonsulta nyo sa doktor, sabihin nyo, Doktor, plano ko magbuntis, baka hindi ako mabuntis pag uminom ako ng ganyang gamot. Yan. Kasi po, itong gamot na to, bukod sa mahirap ka magbuntis, pwede pong teratogenic. Ano ibig sabihin ng teratogenic? Pwede makasama sa bata at magkaroon pa ng cancer yung bata. Yan. Pwede kang makunan. Pwede kang makunan at pwede magkaroon ng malformation yung bata. Anong malformation? Yung paglabas ng bata, dalawa lang yung daliri, yung mga ganon. Okay? Pwede rin magdulot ng sakit ng ulo, abdominal discomfort, at hypersensitivity reaction o allergy. Yung group 2 naman, ito yung tinatawag na biguanides. Ito yung pinakasikat, yung tinatawag na metformin. Yan po yung pinakasikat dun sa biguanides. Yan naman ang number 1 na problema dyan, kinakabag. So kung diabetic ka, tuminom ka ng ganitong gamot, at nakaramdam ka madalas kang kabagin, dighayin, ututin, may kinalaman siguro yung gamot. So, balik sa doktor, tanong, ano man dapat gawin? Yan. So, ano pang ibang epekto ng biguanides? Palaging minsan naduduwal, minsan malambot ang dumi, ang panlasa parang kalawang ng konti. Kailangan talaga natin bumalik sa doktor. Kaya pag uminom din ito, dapat uminom kayo ng mga gamot, ng mga vitamins. Vitamin B, mahalaga kung uminom kayo ng mga gamot na nagbibigay sa inyo ng ganung problema. Lactic acidosis, too much acid sa inyong body, pwede rin pong dulot niyan ng side effect ng biguanides. So, doktor yun ang bahala mag-explain ng ibang mga dapat gawin. Hindi nyo aalisin yung gamot, hindi nyo papalitan nang walang pahintulot ng inyong doktor. Group 3. Sa group 3, ito po yung alpha-glucosidase inhibitors. Yung sikat dyan, yung tinatawag na acarbose. Ano naman ang problema dito sa gamot na to? Maganda rin magpababa ng sugar yan. Pero, ang nagiging problema, madalas po nagkakaroon ng diarrhea yung pasyente. Yan, diarrhea. Tapos minsan naninilaw po ang balat at ang mata na napapagkamalang may problema sa atay. Yung pala dahil dun sa gamot. So kung kayo po ay merong ganyan napansin, na ininom niyo yung gamot na yan, nangihina ka na, tapos madilaw yung mata mo, madali kang mapagod, ang ihi mo dark yellow ang kulay, dapat pumunta sa doktor. Baka merong pwedeng ipalit para hindi na po kayo magkaroon ng mga seryosong problema sa inyong atay at bato. Then yung pang-apat na kategorya, yung tinatawag na thiazolinedione. Parang sisilindion, no? Mahirap. Ang sikat na generic niyan ay rosiglitazone. Yan, maraming uminom niyan. Yung generic niyan ay rosiglitazone. Ano naman ang side effect na itong gamot na to? Maganda rin yan magpababa ng sugar.
Ang side effect kadalasan ay fluid retention. Manas. Ano pa? Tumataba. Ano pa? Ang bigat-bigat ng paa. Kasi nga, nagmamanas, nagbumibigat yung paa. At maaaring magbigay ng slight anemia sa isang pasyenteng may diabetes. Lahat po ng sinabi ko ay para bigyan lang po kayo ng gabay sa inyong kalusugan pagdating sa mga side effect ng gamot. Hindi po para alisin, hindi para palitan, hindi para itigil ang gamot, kundi bigyan lang kayo ng kaalaman tungkol po sa mga posibleng hindi ka nais-nais na epekto ng gamot. Sa ating pagbabalik, sa haranan ni Papa G, may special portion po tayo. Pag-usapan natin ng Valentine's Day dito sa Gabay sa Kalusugan. Oh, bakit ka umiiyak? Sabi po ni Doc, tatanggalan po ako ng bootleg. Bootleg lang? Iiyak ka na? Ayos lang naman po kung right leg or left leg. Pero bakit naman po bootleg? Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.